Foundation, Life After Death. Kaya, in remembrance of your Papa. So kaya sabi po rito, tuloy natin. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So meron po palang aklat ng buhay, mga kapatid, na nasa langit. At ako'y naniniwala na ang mga tunay na anak ng Diyos ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Amen. Dahil sabi ng Biblia, tayo'y pinili niya bago palalangin ang sanlibutan. That is Ephesians chapter 1 verse 4. According... Kunin ko lang po yung... sige po, kuha po kayo ng notes nyo para magandang sharing natin. So, Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. So, may pagpipili ang Panginoon. Meron pong mga itinalaga sa kaligtasan at mayroon ding mga mahuhulog sa kapahamakan, gaya ni Judas. Si Judas ay dati ng apostol, di po ba? Subalit kanyang pinagkanulo ang ating Panginoon. Si Balaam, isang propeta, pero pinagkanulo niya ang Israel. So, makikita po natin, mga kapatid, na sabi rito, mayroong mga aklat ang Panginoon. Bawat isa sa atin ay mayroong record sa langit. Kumbaga parang CCTV. Mula tayo pinanganak, ay mayroon na pong camera ang Diyos sa langit na nakasubaybay sa ating buhay. Baby ka pa lang, hanggang sa ikaitpunin niya, nakarecord po yung lahat ng ating sinalita, inisip, ginawa sa aklat ng buhay. At bubuksan po yun sa araw ng paghatol at ipapalabas sa malaking tilon yun. Bawat isa sa atin, ipapalabas yung buhay natin doon, mga kapatid. Hahatulan daw po tayo sa ating mga ginawa. Ito man ay may nakakita o wala, so hindi po makakalampas po yun sa record ng Diyos. Subalit, ako'y nagpapasalamat mayroong Jesucristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Ayan po. Si Jesus ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Yung po kanina sa Efeso 1:4, sabi roon, tayo'y pinili niya na kay Kristo bago patatagin ang sanlibutan. At si Jesus ay napunta sa lupa para tubusin tayo. Pag sinabing tubusin, hindi mo naman tutubusin yung hindi sa'yo, di po ba? Pag nagsangla kayo ng di ba? Ng relo o singsing, pag tutubusin mo na at nakita mo mas maganda yung sa kapitbahay mo, hindi mo naman pwedeng tubusin yun dahil hindi sa'yo. Ganon din ang Panginoon, ang tutubusin din niya yung kanya ng mga dati. Kasi ang Diablo, meron din mga tinawag na anak ng pagkalihis. May mga binhi ang serpente. So kaya po, ang Panginoon ay nagkatawang tao para mamatay, akuin ang ating mga kasalanan. Upang huwag na tayong mahatulan pa. Kaya nga sabi sa Roma 8:1, ano sabi sa 8:1? There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Walang sinabing reliyon. Hindi sinabing to them that are Catholic or Protestant. So ang kaligtasan wala po sa reliyon. Na kay Kristo. Tama po ba? So dahil siyang napako sa krus, hindi si Maria, hindi kung sino pa man, hindi ang Papa, kundi si Kristo mismo na nagsabi na ang sino mang tumanggap sa akin, makinig sa aking salita, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi na haharap pa sa paghatol, kundi lumipat na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay. John 5:24 po yun. So kaya kapag tinanggap mo si Lord Jesus Christ, yung mga kasalanan mong nakarecord doon sa CCTV ng Panginoon, mabubura na lahat yun. At hindi ka nakakatulan. Ikaw ay exempted na sa paghatol pagdating ng white throne judgment. Kaya yan po ang kagandahan na makilala natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya po, ang aming dala ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Wala po kaming membership, kundi alam na natin ang miyembro ng Panginoon nakasulat na doon sa langit. At tatawagin tayo, sabi sa Roma 8:30. Ano po ang sabi sa Roma 8:30? Ang lahat ng kanyang nangakikilala
ay tinawag din naman niya. So noon pa, kilala na tayo. At ang lahat ng kanyang tinawag ay kanya namang inaaring ganap. We were justified, and all that He has justified, He had glorified. So, makikita natin na may pagpili ang Diyos. Mababasa sa Roma 9, nasabi roon, si Jacob ay inibig ko at si Esau ay kinamuhian ko. Bago pa ipanganak ang dalawang bata. Wala pang ginagawang masama, wala pang ginagawang mabuti, may kilala na ang Diyos na pinili niya. Kaya pag ikay pinilan ng Diyos, makakarating sa iyo ang Ebanghelyo. Hindi mo problema ang kaligtasan. Dahil tayo ay tatawagin niya. Iiwanan niya yung 99 na tupa para hanapin yung isang naliligaw na tupa. Tama po ba? So, tayo ay mga tupang naligaw. Hindi po tayo mga kambing na ginawang tupa. Kundi dati ka ng tupa. Nahiwalay lang tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Subalit, sabi ng Isaiah 53 verse 5, sabi roon, si Jesus ay nasugatan. He was wounded for our transgression. Siya ay nasbugbog dahil sa ating mga pagsalangsan. He was bruised for our iniquity, and the chastisement of our peace was upon Him. Yung pagpalo para sa kaparusahan at kapayapaan natin ay napunta sa Kanya, at sa latay ni Jesus, pinagaling niya tayo. Sa latay ni Jesus, tayo ay tinubos niya, niligtas niya. Bakit po? Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Sabi ng Biblia, lahat tayo pinanganak na makasalanan. Roma 3:23. For all have sinned, walang exempted, and fall short of the kingdom of God. So kung lahat tayo makasalanan, kailangan natin ng manunubos. At ang manunubos natin, di kayo tayong tubusin ng dugo ng hayop, kasi walang kaluluwa ang hayop. Ang kailangan natin ay isang kinsman redeemer. Tao rin na kamag-anak natin. Ayan. So kaya ang Diyos, hindi na tayo matutubos bilang espiritu dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At maliban na may magbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ang kasalanan. Hebrews 9:12. So walang dugo ang Diyos. Kaya kinailangan ng Diyos na gumawa ng sinapupunan ng isang tao sa sinapupunan ni Maria. Tama po ba? At sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, dahil ako at ang Ama ay iisa. Ayun. John 10:30. Isa lang ang Diyos. Hindi po tatlo, kundi tatlo ang opisina ng Diyos. Bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu. Pero isa lang po ang Diyos sa Bible. At ang isang Diyos na yan ay nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16. Walang pagtatalo or without controversy. Great is the mystery of godliness. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos, kapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. So sinong namatay sa atin? Ang Diyos sa katawang tao. Sabi ng iglesia, hindi Diyos si Jesus namatay. Ang Diyos hindi namamatay. Ang Diyos namatay sa laman. Hindi siya namatay sa espiritu, kundi sa laman siya namatay. Kaya sabi niya, ang sinumang sumampalataya sa akin, lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama. So kung hindi tayo dadaan kay Kristo, wala tayong katubusan. Kailangan natin si Lord sa buhay natin. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil lahat ng sala natin, sabi ng Bible, ay patatawarin. Sinabi sa Acts 2:38. Ano po ang sabi sa Acts 2:38? Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para saan? Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at ano pa, may bonus pa, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Repent and be baptized, sabi ni Pedro, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Kung paano ang Pentecost, bumaba ang Holy Spirit doon, ganun din sa atin. Sabi ron, for the promise, this promise is unto you, to your children, and to them that's afar off, even as many as the Lord our God shall call. So yung experience na natanggap niya noon, ang babautismo ng Espiritu Santo, pangako pa rin sa atin. Dahil yung Espiritu Santo, Diyos din yon, siya pa rin yon, Espiritu ni Kristo na mananahan sa ating puso. Kapag tinanggap mo siya, nabautismuhan ka, sabi ng Bible, magiging templo kayo ng banal na Espiritu Santo. Selyuhan kayo, grieve not the Holy Spirit, whereby you are sealed until the day of your redemption. That's Ephesians 4:13.
Efeso 4:30, huwag niyong bighatiin ang Espiritu ng Diyos kung paano kayo ay sinelyuhan, tinatakan hanggang sa araw ng inyong katutusan. So kaya kailangan natin ang bautismo ng Espiritu Santo. At mangyayari lang yon kung tayo ay magsisisi, talikod, Lord, wala akong magagawa sa buhay ko kung wala ka. Wala akong magagawa para maligtas. Sabi sa Ephesians 2, I believe, Ephesians 2:18, 19, 2:8 and 9. Sabi ron, for by grace we are saved, not by works. Ephesians 2:8 and 9. Hindi tayo maliligtas sa gawa, kundi sa biyaya tayo maliligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi roon, hindi sa gawa, dahil ito'y kaloob ng Diyos. Pag sinabi kaloob, gift of God. Amen. Si Jesus ay gift of God sa malaki na may ginawa tayo para tayo maligtas. Si Jesus lahat ang gumawa para sa atin. Kaya siya ang dapat may tanghal sa ating buhay. Siya ang matakila. Sabi ng Bible, everything, lahat ng dila, lahat ng labi ang nagsasabi, lahat ng tuhod ay luluhod, sasabihin siya ang King of Kings, siya ang Lord of Lords. Amen. Kaya po napakaganda ng Ebanghelyo is the good news. Lahat ng news sa paligid natin, bad news na eh. Di ba? At alam nyo ba na babalik ang Panginoon at kukunin tayo bago ang mundong ito ay gunawin sa pamamagitan ng Third World War ng apoy. Alam natin, mayroong Third World War, mayroong Armageddon. Sinasabi sa Pedro na ang buong mundo ay masusunog, matutunaw. Pero bago dumating yan, sinabi sa Biblia sa unang Tesalonica 4, basahin po natin, 4:16 hanggang 18. Unang Tesalonica 4, ito po ang sabi po rito, na kailangan tayo maghanda. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Darating muli, second coming of Christ. At sabi rito na may isang sigaw, mayroong mensahe, may tinig ng arkanghel, mayroong arkanghel na magsasalita, at may trompeta ng Diyos, at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. So kung yung si husband mo tumanggap kay Lord, babangon sila. At pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po ang tinatawag na rapture, mga kapatid. So babalik si Lord. Bago ang mundo gunawin sa apoy, ay kukunin niya yung mga Kristiyano na tumanggap sa Kanya upang huwag tayong mapahamak, huwag tayong madamay sa tinatawag na tribulation period. Yan po yung kapigatian darating sa mundo na wala nang makakain, darating ang tatak ng Antikristo. Lahat ng wala kay Kristo matatatakan ng 666. At yung 666 na yon, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, makakapag-aral, makakapagnegosyo kung wala kang tatak. Subalit pag natatakan ka noon, sabi roon ay impyerno ka na. Wala nang kaligtasan. Kaya bago dumating yon, ang Panginoon nagpadala ng mensahe sa huling panahon upang tayong lahat ay ihanda sa Kanyang malapit pagbabalik. Kaya lahat ng mga bagay sa atin, iiwanan natin ang ating tahanan, kotse, anumang mga lupain mo mayroon. Ang mahalaga, handa ka sa pagbabalik ni Lord. Dahil pag hindi tayo nakasama, maiwan kayo sa tribulation. Doon na magaganap yung mga lindol, pakakawala na yung pinakamalalaking lindol, tsunami, mga bagyo, lahat na ng karimari-marim na sakit na walang lunas darating sa mundo dahil tinanggihan ng mundo si Kristo. Gaya sa panahon ni Noah, sabi doon, gaya rin ito ng pagbabalik ng anak ng tao. Ilan ang naligtas sa panahon ni Noah? 8. So sa ating panahon, konti lang talaga eh. Makipot ang daan tungo sa, sabi roon, sa kaligtasan, sa kaluwalhatian, at maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Kaya sinishare po namin ang Biblia dahil ito po ay salita ng Diyos. Pastor, Yes, brother. May tanong po kayo? Sige, brother. God bless you. siya sa anak niya. Okay. Sige, ingat. Ingat. Ingat, brother. Sa Lyceum. Lyceum pa. Layo-layo. Sa Manila? Layo. Okay, so tuloy po natin. So, ang tanong, handa na ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Kasi sabi ng Biblia, gagaya ng isang magnanakaw, magbabalik siya. Basahin po natin sa pangalawang Pedro 3. Ito po ang sabi sa mangyayari sa hinaharap. Ito po ang sabi po dito. Praise the Lord. Basahin po natin 2 Peter
chapter 3. Ayan. Verse, okay, tingnan natin dito. 2 Peter, tama. Chapter 3. Okay, verse, okay. Sa verse 9, umpisahan po natin. Sabi po rito, subalit, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Anong pangako na magbabalik siya? Nagaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Paano nangyari sa Sodoma? As it was in the days of Sodom, so shall it be the coming of the Son of Man. So sa Sodoma, nilabas si Lot at ang kanyang pamilya bago umula ng asupre. Ganun din po, sabi rito, masusunog ang buong mundo na hinihintay, sabi rito, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Panginoon, sapagkat ang kalangitan na magliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ang kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang katuwiran ay maninirahan. Dito po sa huling chapter ng Apokalipsis, makikita natin ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Ito po ang gagawin ni Lord. Ang lumang langit at lupa ay ito po ay mapaparam. Sabi po rito sa 21, Apokalipsis 21, sabi ni John, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Nakasulat pala. At ang dagat ay wala na. Bakit po wala ng dagat? Sumabog ng tubig sa init. Ang tubig po ay hydrogen and oxygen. Lahat po yan combustible materials. Lahat yan nasusunog. Kaya sa sobrang init, dahil sa atomic nuclear weapon, masusunog po ang lahat. At nakita ko ang banal na lungsod, bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, na nakahanda gaya ng isang babaeng ikakasal. At sabi rito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, masdan nyo ang tabernakulo ng Diyos nasa mga tao. Ang Diyos mismo ay makakasama na nila at magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng pagtangis o pagdalamhati o kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So yan po ang naghihintay sa atin. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Kaya po magkaroon tayo ng pagsasaliksik sa Biblia. Kasi po madalas hindi ito tinuturo sa mga simbahan, pero nakasulat po sa Bible. At individual po ang kaligtasan. Hindi po sama-sama, hindi po ito grupuhan eh. Hindi po ba? Sabi ng Biblia, dalawang natutulog, isa kukunin, isa iiwan. Dalawang nasa bukid, na gumigiling, ay isa kukunin, isa iiwan. Kaya po, napakahalaga po na makapag-Bible study tayo palagi. Upang maihanda po tayo, huwag na tayo magulat sa mga darating. Nakikita natin na mga lindol, palakas na ng palakas. Di po ba? Ang mga unos, nakikita natin ang mga sakit, ang COVID, dumating na. Sinabi yan ni Jesus sa Matthew 24, ano po sabi rito? Mga tanda ng kanyang pagbabalik. Basahin po natin dito sa Mateo 24, okay. Umpisahan po natin sa talata, 24. Okay, dito po tinanong si Jesus sa mga apostol niya. Sabi nila, samantalang nakaupo sa bundok na Maolibo, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsabi, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ang katapusan ng panahon? Sinagot sila ni Jesus na mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man, sapagkat marami magdarating at sasabihin, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan.
Kita nyo yung Ukraine, ang Russia, ang China, inaatake ng Taiwan, ang North Korea, inaatake ang South. So, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom, tumataas na mga presyo natin ngayon, di ba? At mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ayan. At sabi dito, pagkatapos ay bibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. Ito yung mga nangyari sa mga Kristiyano noong mga nakaraan. Pinatay sila, sinunog, di po ba? Sa arena, yung iba pinugutan ng ulo ng Roma, di ba? Ng Imperial Rome. So sabi dito, at maraming tatalikod at magtataksil at mapuput sa isa't isa. So dito sa buong tinatawag na Matthew 24 at Lucas 21, makikita natin po rito ang lahat na mangyayari sa huling panahon. Luke 21 and Matthew 24. Kaya po, ang mga bagay ito nakikita na natin. Yung control ng gobyerno, yung COVID, yung lockdown, nakita nyo? Kuwan pa lang yan, pinapractice pa lang ang tao na kontrolin. Balang araw, hindi ka na makakabili. Lahat ng bangko mo, magkakaroon ng cashless society, hahawakan ng isang mamiminuno sa one world government. Isang antikristo na upo, sasaklawan niya lahat ng bansa, lahat ng relihiyon, pag-iisay niya, at ipasasara lahat ng simbahan na hindi makikiisa. At doon lalabas yung tatak. Kapag hindi kayo natatakan, hindi kayo makakabili, hindi na kayo, kahit marami kayong pera sa bangko, hindi na kayo makakabili maliban na matatakan kayo. Pero bago dumating yon, darating si Jesus at ililigtas tayo sa Antikristo para wag tayong matatakan. Kaya yan po ang ating pong pinaghahandaan ngayon, mga kapatid. Hindi ito na pag-uusapan sa media, pero ang mga Kristiyanong totoo na may kapahayagan, alam po natin. Kaya naghahanda tayo, hindi na sa mga material na bagay, kundi sa spiritual na pagdating ng ating Panginoon. Na masumpungan tayo na handa. Malinis ang ating kalooban at nagsisi tayo at yung bunga ng Espiritu sa atin sa Galatians 5:22 ay nakikita. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, sabi ron, peace, joy, love, gentleness, meekness, faith, lahat yan makikita sa atin. Mawawala na tayo ng pag-aalala dahil si Lord na ang nagpapatakbo ng ating buhay. Sabi nga ni Pablo, nung tinanggap ko si Kristo, hindi na akong namumuhay, kundi si Kristo na namumuhay. So wala na tayong takot dahil all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, pag nakay Kristo ka na, ay pawang mabuti. Dumating mga pagsubok para lamang tayo patatagin ng Panginoon. So, tayo na kay Kristo, walang malas at swerte. Lahat yan ay si Lord na ang magpapatakbo. I-bless ka niya. Sabi ng Bible, kung tayo magtatapat sa Malakay 3:10, sabi roon, bubuksan ko ang durungan ng langit at ibubuhos sa inyo pagpapala na wala ng silid kalalagyan, siksik, ligligan, maapaw. Diba sabi ng Biblia, seek you first His kingdom and His righteousness, and all these things, lahat ng kailangan mo, shall be added unto you. Bonus na lang yon. Madalas kasi sa tao, naambala tayo sa mga trabaho, negosyo, pero sabi ng Bible, unahin muna natin ang kaharian niya, saliksikin natin, at idaragdag na lang lahat yan. So, hindi yung unahin natin trabaho, idadagdag ni Lord ang kanyang biyaya. Hindi po. Kailangan priority natin si Lord sa ating buhay. At si Lord ay siya ang Word of God. And the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, which is Jesus Christ. So kaya po, sabi ng Bible, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita. Sumutawin siya. So kaya ilo may share namin sa inyo, may mga babasahin kami dyan na libre, iwanan namin sa inyo. Ito po sister, isa lang itong sinulat ko po ito. Ito po ang aking picture, bibigay ko po sa inyo, mag-share na muna kayo. Ito po ay mensahe sa huling kapanahunan. Yan po. At mayroon pa rin tayong mga tracks dito. Siguro brother, ito na lang muna. Ibibigay namin sa inyo po mga sister. Free. At tayo po ay mananalangin if you want a constant Bible study para patuloy natin mapag-usapan ng mga darating na bagay. Magpasabi lang kayo kay Brother Joseph. Kasi po ako ay pupunta kaming Palawan, Davao, iba-ibang lugar po para mag-share
at Mystery Expo of the Bible. So yun po mga kapatid, sana sa maiksing pangungusap ay magkaroon tayo ng kauhawan pa sa kanyang salita. Meron po ba kayong mga tanong? May mga tanong po ba kayo? Bago tayo manalangin para po sa inyong husband at ang masagot natin sa Biblia kasi yan po ang pinakahuling mensahe bago dumating si Lord. Kailangan maging handa tayo. Huwag tayo madatna na nasa po. Para hindi tayo matatakan. Hindi tayo matatakan ng Antikristo. Kasi gagamitin ang relihiyon, gagamitin ang ekonomiya, lahat para tatakan ng mga tao. Parang yung vaccine, di ba? Pinuwersa ang mga tao. Darating ngayon yan, yung tatak na yun, sa Diablo, darating yan. Hindi alam ng gobyerno at ng relihiyon na sila ay gigipitin para ma-implement yan. Kaya habang maaga pa, nalalaman na natin na si Lord bago dumating ang bagay na yun. Kaya gano'n na. Paano brother yung mga taong wala? Mga taong wala na po. Namatay na. Yung mga namatay na, buwabangon silang, mauuna sila, sabi ng binasa Pero natin. ibig ko sabihin, hindi sila nakapagsisi. Yung mga nakapagsisi, kailangan, yun talaga ang baba. Pero yung mga hindi nakapagsisi, hahatulan sila doon sa White Throne Judgment. Dalawa po ang paghatol. Dalawang paghatol. Kaya, kung kayo ay nakapagsisi, pagdating doon, pwede nyo silang i-claim